Check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Yeah. Good. Okay. So mga kapatid, maganda itong ating ano? Kitang-kita na natin yung ating pinag-aaralan dito sa ating sa harap natin. At yun nga, magpapatuloy tayo sa ating paksa. Actually, ito na yung huling leksyon natin dito sa ating serye on the Christian and money. At alam nyo, ang ating primary motive, kaya natin ito pinag-aaralan, ay parang magkaroon ng paghahanda yung ating mga kabataan. Marami tayong mga kabataan ngayon at sa ating iglesia, at ngayon sila ay dahan-dahan na nagtatrabaho o nagpupundar ng kanilang mga pamilya, and therefore maganda ring matutunan natin kung ano ba talaga yung ating dapat gawin when it comes to money, yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon na pera. So ating kinlarify na pinag-aaralan natin ito hindi dahil sa gusto natin lumaki yung offering ng church, na tayo talagang pinagpala ng Panginoon in this area, wala tayong problema sa pera kung tutuusin, but rather ito yung para nga maihanda tayo dahil mukhang pinagpapala ng Panginoon ng marami sa mga kabataan sa loob ng iglesia. So yan ang ating primary motivation. At marami na tayong napag-aralan dito sa paksang ito. Maalala nyo, yung number one topic natin dito is money. Managing or mismanaging money will lead to sin and sorrow. Maraming mga mapapait na karanasan ang pwedeng maranasan ng isang tao kung hindi niya ito mamamanage ng maayos. At nakita rin natin, maraming mga talata, napakadami. Ang Panginoong Jesus mismo, ang daming itinuro when it comes to property, possessions, our attitude to possessions, as well as money. And then, ikalawang lesson natin dito ay napakadelikado nga nung love for money. Sabi nga ni Pablo, the love of money is the root of all kinds of evil. At nakita natin, we have to overcome itong materialismo, yung pagiging makamundo at mga bagay sa mundo by the grace of God. And then, ikatlo, nakita natin yung danger ng prosperity gospel. Yung mga first few messages, medyo negatibo, yung negative aspect ang ating tiningnan. At isa na nga dyan, yung aral na pag ikaw ay naging mananampalataya, wala ka ng problema, magiging malusog ka, masigla ka, mayaman, di ka magkukulang. At nakita natin na ang mga mananampalataya ay nagsasuffer din sa mundong ito. And therefore, we should not be surprised kung ito ay mangyari sa atin. Ikaapat, nakita rin natin na we can either store treasures on earth or in heaven. No, you cannot serve God and mammon. Gaya na nakita natin. We can only serve one master. Again, hindi masama kung pagpalain tayo ng Panginoon, dumami yung ating mga ari-arian, pero tandaan natin, isa lang ang pwedeng maging amo o Panginoon natin. And then, number 5 lesson, nakita natin yung tithing. Pinag-usapan natin ito, na talagang bagamat walang tahasang inutos sa New Testament regarding this, pero nakita natin by, I think, a good and necessary implication na kung ito ang ginagawa ng mga nasa lumang tipan at hindi lang tithing, may mga offerings pa silang iba, ay hindi naman masama na ang mga New Covenant people na mas malinaw na ang biyaya ng Diyos sa atin ay maging generous din tayo. In fact, mukhang sacrificial giving ang mga makikita nating ehemplo na ibinigay sa banal na kasulatan. So it's a challenge para sa ating lahat. And then, 6th lesson natin, God has provided for our needs and more. Marami, And therefore, we have to look for opportunities. Hanapin natin ano yung mga pagkakataon, oportunidad na makatulong tayo sa nangangailangan, ganun din sa ministeryo o sa gawain ng ating Panginoon. Then 7th, nakita natin yung lifestyle. Ano ba yung pamumuhay na consistent sa atin? Kung ipinapangaral natin na ang tunay na buhay ay nasa langit, ang mundong panandalian lamang, at we should not love the world, neither the things that are in the world. Yung pambuhay natin, nagpapakita na talagang hindi natin mahal ang mga bagay sa mundo na ito. Again, hindi natin sinasabing wag na tayong bumili o kaya wag na tayong mag-enjoy sa mga bagay sa mundong ito. Pero ang sinasabi natin, hindi dito nakasentro yung buhay natin. At malinaw na ito ay kumbaga bonus na lang kung meron tayong ganito. But we are not
hooked, hindi tayo, kumbaga, addicted, hindi tayo na-addict sa mga bagay sa mundong ito. And finally, last lesson natin last time, yung mga pagkakautang naman, ayan, it has to be avoided. Kailangan ingatan natin, iwasan natin, and we must live within our means. But not, of course, selfishly, hindi para sa sarili lang natin. Ayan ang ating mga lesson. So ngayon, pupunta tayo naman sa panibagong leksyon kung saan titingnan natin. Final na to, last lesson na to. So kumbaga, kung talaga pagpalain tayo ng Panginoon, how should we handle yung perang pinagkaloob ng Panginoon sa atin? At alam nyo, tinignan ko yung mga statistics when it comes to savings, yung pag-iimpok ng mga Pilipino. At nagulat ako na recently, bumababa yung iniipon ng mga kapwa natin Pilipino. Dati 16% noong 2015. In fact, 20% noong 1990s ang pag-iimpok ng mga kada Pilipino, yung buong Pilipinas na ito, yung mga sinave. So primarily siguro sa bangko ito. Pero ngayon, 2024 last year, 9% na lang, wala pang 10%. Nangalhati, higit pa. No, nangalhati yung mga iniipon natin. Kumbaga ngayon, mas gumagasta tayo, bilang mga Pilipino. So medyo parang ito, either mas naghihirap tayo yung buhay natin, kailangan natin gastahin na rin yung naipon natin, or mas nagiging tendency natin ay mas gumasta. Na hindi ko alam ang talagang eksaktong dahilan, pero yan ang isang makikita natin. Hindi lang yan, pagdating sa mga investors, yung mga nag-i-invest, again, isang lang ito, isang aspect lang ng pag-iimpok ito, yung investment, sa stock market ito, yung mga nag-i-invest sa stock market, napakababa ng Pilipinas kumpara sa ating mga kapitbahay na bansa. Sa Vietnam, 7.5 million out of 100, halos kapareho natin ang population. 8% merong investment sa stock market. Sa Thailand, halos 7%. Pero sa mga Pilipino, less than 2. 1.7 lang. Less than 2%. 1.5 lang nga siguro ang merong investment sa stock market. Again, hindi lang naman ito yung pag-iimpok ay nag-invest sa stock market. Siguro marami sa atin nga wala. Walang investment. Pero again, parang indicator lang ito kung ano yung attitude ng isang mamamayan o ng isang bansa pagdating sa pag-iimpok. So pag pinagsama natin yan, bumaba from 20, naging 9% na lang yung gross savings natin as a country. Tapos, even sa stock market, maliit lang ng population natin ang nag-iipon. Kasi isang uri ng pag-iipon yan. Bagamat pwede rin maging parang sugal. Again, we distinguish between investment and mamaya tingnan din natin yung gambling. Pero mga indicators ito na parang hindi ganun pinapahalagahan natin, again, for one reason or another, ang pag-iimpok. So, tingnan natin, ano ba sinasabi ng Biblia pagdating dito sa pag-iipon? At unang makikita natin, reality ito na maraming unexpected events in life. Di ba? Maraming hindi inaasahan. Maraming magkasakit tayo, mawalan tayong trabaho, may mga kalamidad, lumindol, sino mag-aakala, nalilindol. Halimbawa, pwede masira yung bahay natin, babagyo, tinamaan tayo, may pinsala. So maraming unexpected events in life. And therefore, it is wise to have some form of savings in case of emergency. Kung biglaang may mangyaring hindi tayo inaasahan. At of course, kahit nga walang emergency, whether we like it or not, tayo tatanda, maaaring hindi na tayo makapagtrabaho, at kung hindi na tayo makapagtrabaho, ay maganda rin kahit papano, may pinaghandaan tayo. Okay? So mga reality silang ito ng life. At in fact, makikita nga natin, dito sa case ni Joseph sa Egypt, na in-apply niya ito. Kasi alam niya, di ba, 7 years, mawawalan, taggutom. So, yung 7 years na masagana, nag-ipon siya. So, para din siyang illustration ng buhay natin. Na alam natin, malakas tayo, medyo sagana. Pero darating tayong tanda, kagaya namin, senior citizen na, medyo alam na namin, may mga palatandaan na, hindi kami ganito kalakas palagi. So baka magkaroon ng sabihin nating salat o yung wala na tayong kinikita. Natural ito na trend ng buhay na hindi natin kailangan, kumbaga, patunayan pa dahil kitang-kita natin nangyayari ito mismong sa mga buhay natin. At
of course, malinaw din ang sinasabi ng Biblia sa paksa na ito. At ito, familiar naman tayo dito. Proverbs 6 and following. Go to the ant, O sluggard. Ito rin yung topic natin last time sa Ecclesiastes with Brother Jess. Consider her ways and be wise. Without having a chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. So summer, oras ng preparasyon yon. Kasi summer, tagtuyot, walang ulan, may mga bulaklak at ani at bunga, ang mga halaman, oras ng pag-iipon yan. Kasi pag dumating na yung sa kanilang panahon, kunwari winter o kaya maulan, baha, hindi na sila makakapag-ipon. So again, andun yung prinsipyo na habang malakas tayo, magsipag tayo at mag-ipon tayo. Kasi baka dumating yung panahon na wala na tayong o mga ngailangan tayo. So, tingnan natin ngayon ang paksang ito nga, yung pag-iimpok bilang isang mananampalataya. Kasi dito mahalaga yung motibo. Ano ba yung difference ng isang di mananampalataya at mananampalataya na nag-iipon? Di ba? Siguro sa panlabas parang pareho lang. Pera din naman 'yan. Iniipon din niya. Kumbaga sa alkansya, kung walang bangko, pero pwede rin sa isang bangko, sa isang anumang investment. So mahalaga yung motibo. Para sa atin, we have to save in a wise way. Kasi pwede mag-ipon ng isang tao dahil sa ibang motibo o maling motibo. Ano yun? Pwedeng dahil sa covetousness, pag-iimbot, kaya siya nag-iipon. Kasi gusto kong makitang napakalaki ng pera ko sa bangko. Okay? Maaring dahil sa takot. Masyadong takot, walang tiwala sa Diyos. Pinipilit ipunin, pinipilit na in a way, ito yung wrong sense of independence. Independent tayo, pero kahit sa Panginoon, parang wala tayong tiwala. Yung lack of trust nga sa Diyos. So, kailangan makita natin, bakit pa tayo mag-iimpok? Ano ba yung ating dapat motibo? At ang pinakamatinding form of itong covetousness na ito ay yung hoarding na tinatawag. Yung, kumbaga, talaga hanggat maaari, di ba, magugulat tayo, yung sa corruption scandal ngayon, magtataka ka, di ba? Bilyon ang pinag-uusapan, magtataka ka, 30 kotse. Yung ba, parang saan yun? Ibig sabihin ba nun, kung 30 days ang isang buwan, ayaw mong mag-ulit ng kotse. Pag kunwari, June 1, ito kotse ko, June 2, iba. Uulitin ko yan sa July na. Di ba? Parang tataka ka. Tsaka, of course, nung unang panahon, alam natin, yung isa sa ating mga kilalang personalidad, ay nakitang thousands ang sapatos. Thousands, Thousands. Ito ba parang ang hirap isipin. Kasi nga, merong mga iba na ang tendency nila ay mag-ipon. At napakaraming halimbawa nito. Merong ibang nangungulekta ng kotse, meron naman nangungulekta ng bisikleta, motorsiklo, kung ano man ang magustuhan, hino-hoard nila ito. Yung aparador nila punong-puno na, pero ayaw nilang ialis yung mga bagay. So, yun ang extreme form na masyadong takot tayong mawalan, masyado nating iniipon. Ngayon, again, yan naman ay pinuna na ng Panginoon sa banal na kasulatan. Sa Lucas nga, isa sa mga pangangaral ng Panginoon tungkol sa possessions and material things. Sabi niya dun sa parable ito, the rich fool, Sabi nung mayaman, yumaman pala, sumagana ang ani na farmer, I will do this, di ba? Alam natin ang kwento nito parable ito, I will tear down my barns and build larger ones. Ayan. Ito na yung hoarding, sa halip na tumulong, ipamigay, paglingkuran ng Panginoon, magtatayo ng mas malaking storage. Kumbaga savings, Savings din ito. And there, I will store. Ito na. In a way, savings. Maganda, nag-iipon, nag-iimpok, pero nag-hoard. And there, I will store all my grain, and my goods. And I will say to my soul, ito na. Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. Naging independent na. Ito na yung gusto, yung tinatawag na living the dream. Biro mo yun, di ka na mangangailangan. Ang dami mo na nakaimbak, wala ka nang gagawin kundi magpasarap. Pero ano sabi ng Panginoon, verse 20, But God said to him, Fool, this night your soul is required of you,
and the things you have prepared, yung inipon mo, yung inimbak mo, whose will they be? So it is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So yun, so napakahalaga ng motibo, ano? Nag-iipon din. Pero ito, ang pag-iipon ay naging makasarili. Para lang siya ay maging independent, wala nang gagawin, magpasarap na lang sa buhay. At talagang danger yan. No? At very, very subtle ang tawag natin sa English, yung hindi mo mahahalata. No? Kasi akala mo, nag-iipon ka lang, nagiging masikap ka. You are like the ant, go to the ant, natuto tayo sa langgam, naging mapag-impok tayo. Pero yun na nga, maaring mali ang motibo natin. Now, kung titingnan natin, hindi naman tayo ganun kahirap pag kinumpara natin sa buong mundo. No? Halimbawa, ang isang average monthly income daw ng isang Pinoy ay around 20,000 pesos. So, kumikita kayo ng 20,000 a month, average Pinoy kayo. No? Kung kumikita kayo ng mas lower doon, below average tayo. Pero kung kumikita tayo ng 20,000 or more, anong ibig sabihin yan? We are already richer than 2.5 billion persons on earth. Isipin nyo yun, ano? Mayaman pa kayo sa 2.5 billion na mga tao. Ibig sabihin, mas maraming ang kinikita ay less than 20,000 pesos equivalent a year, no? Or a month, monthly ito, ano? So, pero wag nating isipin na baka maisip ng iba, hindi, pastor, wala pa akong 20,000. Sabihin, talagang wala akong maiipon or talagang problema ito. Well, pansinin natin, hindi yung dami ng pera ang pinag-uusapan natin, yung attitude sa pera. No? Maaring napakarami ng pera natin, pero gusto pa natin. May covetousness pa rin. Maaring naman konti lang kinikita natin, pero kontento tayo. No? So, ang ating pinag-uusapan yung attitude, no, sa pera muna. Bago natin pag-usapan yung pagtitipid, kailangan alam muna natin, o pag-iimpok, kailangan muna tama ang ating pananaw when it comes to money. Okay, so again, saving for possible needs and emergencies is wise. No? Yung tayo mag-impok dahil baka nga mga ilangan di inaasahan, eh, wise ito. No? Ito yung magandang gawain. And din ang ating pinag-aralan doon sa Young Couples Fellowship. No? Kung naalala nyo yung tinuro ni Deacon Lawrence. Pero yung saving vast amounts of money beyond our needs, eh foolish na yon. So again, mahirap malaman yung minsan yung boundary nito, ano? Kung kayo ay nag-iipon at marami na kayo naipon, kailan ba yung sobra na, no? So, how can we be wise? So, yung challenge sa atin, kung tayo pinagpapala ng Diyos, and again, ang ating assumption dito, marami tayong mga young people ngayon, mga kabataan, maraming pinagpapala ng Panginoon, at yun nga, nakikita natin yan sa church natin, hindi tayo talaga nangangailangan ng pera by God's grace. So, ang question is, how can we wisely save without being a rich fool? Naglilingkod tayo sa Diyos, nag-iimpon tayo ng tamang ipon, pero hindi naman tayo kagaya ng rich fool. Yan ang medyo kailangan natin balansehin kung pinagpapala tayo kasi nga mahirap itong balanse na ito. Mahirap na either mahulog ka sa hindi ka nag-iipon, gasta lang ng gasta, o kaya nahuhulog ka dun sa sobrang pag-iipon, hindi ka naman tumutulong sa iba, o kaya nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Now, sa ating kapanahunan, lalo sa mga kabataan, pinagdidiinan yung mensahe na, you know, strive for financial freedom. Yan. Yan ngayon ang buzzword, no? Na talagang ginugusto ng marami, no? Na biro mo, ano ka na, ano? May kalayaan ka na sa pagdating sa pera. And again, merong kalayaang maganda, no? Na ayaw mong dumepende sa iba. Hindi naman masama yan, di ba? Sabi nga ni Pablo, yung mga nagnanakaw, huwag na kayong magnakaw para makatulong kayo sa iba. No? Eh, kasi tsaka doon sa Thessalonica na pag-aralan natin, at dito nga sa topic on laziness, he who does not work should not eat. No? Kasi nga, yung iba, nagdepende na lang sa iba, ayaw magtrabaho. So, again, merong magandang motibo kung bakit gusto mong magkaroon ng sarili. Pero, pwede rin niyang bumagsak sa lack of dependence on God. No, yung financial freedom na hindi ka na nananalangin sa Panginoon, nabigyan ka ng tinapay sa araw-araw, kasi nga sa tingin mo, punong-puno na yung ref mo. And you can last for weeks na hindi ka kailangan humingi sa Diyos. So ito yung kailangan nating ingatan. No, na
palagi pa rin tayong umaasa sa Panginoon. Okay? So, mahalaga tayong maglingkod, mag-ipon, isang wise ito, biblical, na tayo ay hindi gasta lang ng gasta, na hanggat maaari meron tayong naiipon. At nakita natin yung illustration na ginamit ni Deacon Lawrence at yung power ng compound interest na tinatawag. Kasi pag minsan iniisip ng iba, kasino na ito? 100 pesos. Pag kahit ipunin ko ito, ito ba ay makakarating sa malayo? No? O ibibili ko na lang ito ng kape sa Starbucks, no? Or teka muna, ito ba ay merong sense na ipunin natin kahit maliit? At yun nga, yung power of the compound interest, nakita natin, example lang ito, dollars na nakalagay, pero kasi yung software na ginamit ko na nakita ko ay dollars, hindi pesos eh. Pero convert na lang natin sa pesos. Kung mag-ipon ka ng 12,000 pesos lang, initial deposit 12,000 pesos lang. Pag inipon mo ito, kada taon, 12,000, ang iipunin. So parang 1,000 a month. Kunwari, 1,000 a month, nag-iipon ka, 12,000 a year. So every year, 12,000, 12,000. Parang maliit lang yun. Kasi gusto ko kahit parang 120,000 lang. 10 years nang manaipon ko. Pero pag 30 years pala natin itong inipon, ayan, may mga economist tayo, andyan si Irene, no? Pag kinompound natin to at 5% interest, 30 years, yung 12,000 natin na yon, kunwari, nagsimula tayo, 25 years old, nagkatrabaho tayo, after 30 years, so pag 55 na tayo, meron na tayong almost 1,850,000. Again, of course, andyan yung depreciation, of course, yung pera noon, hindi kagaya ngayon, etc., etc. Pero still, mas mabuti rin yung meron kang almost 1 million kaysa wala. Diba? Kahit na yung sa panahon na yun, maaaring yung value ng 1 million, syempre, napakaliit na. So, how much more kung nag-i-increase yung iyong syempre, habang nagtatrabaho ka, lumalaki rin yung kita mo, yung dating 12,000 a year, in-increase mo, naging 13, then 14, palaki din ng palaki, mas lalong lalaki ito. So, in short, huwag nating maliitin yung maliit na pwede nating iipon. Kasi pag yun ay ating consistently iniipon, ay pwedeng maging malaki ito balang araw. No? So, kaya mahalaga yung power of the compound interest. So, however, again, marami tayong parang cambio dito. Just kasi binabalanse natin. Medyo mahirap nga yung balance. But savings should be secondary to giving. At ito yung medyo mahirap na pagmisan i-apply. Bagamat nagsasave tayo, pero kung may nangangailangan, ay dapat handa rin tayo magbigay. No? Kasi pag minsan, teka muna, savings ko na to. Bibigay ko ba? And again, hindi ba dali yung decision na yan? I'm not saying na gastahin natin lahat, ipamigay natin. Kasi pag tayo nga nangailangan, siyempre, meron ding certain amount na kailangan natin. Sa Proverbs 11:28, whoever trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. Hindi tayo dapat magtiwala sa yaman natin, kung meron man, at ito ay dapat na tayo magtiwala pa rin sa Diyos. So we must hold loosely even yung savings natin, realizing na ito'y nasa Panginoon pa rin. Kung ito'y talagang maiipon natin o darating yung kailangan gumasta tayo, kahit nga may ipon tayo, kung nagkasakit, may kailangan tulungan, pag minsan, tutulong pa rin tayo. So we have to let go kung may mga pangangailangan na yung ating tayo mismo, of course yung ating kapwa, lalo ng mga kapwa natin mananampalataya. So ito yung mga balance natin. Pero ang dito, mahalagang tandaan, hindi natin dapat idolo yung pera natin. Kahit naipon natin yan, kung talaga may nangailangan, we should be willing to share. Okay, ngayon, eto na, yung ating dream na naman ng mundo. Yung isang dream kanina, financial freedom. Yung isa ring dream ay yung retirement at tinatawag. Lalo na yung tinatawag na early retirement. Yung maagang nag-retire. Sabi ng iba, dapat by 40, ito na yung naipon ko. By 50, ito na dapat yun. Hindi na ako magtatrabaho, mag-i-enjoy na lang ako. Again, parang rich fool. Kaninang nakita natin. Ito kasi yung ambisyon. Ito yung parang dream ng marami. Tandaan natin, we need to work 6 days a week. 6 days you shall labor, Exodus 20, 4th commandment. We must remember to keep the Sabbath day holy, pero we must also work for 6 days.
At pag sinabing work, hindi naman ibig sabihin lang ay nagtatrabaho tayo para kumita. No, kasi tayo ngayon medyo marami na nag-a-approach ng retirement. Ano, yung isang bahagi ng ating mga kapatid ay 60 na, no, naging senior citizen na, marami sa atin. Marami sa amin, ano. So, dahil diyan, kailangan nating maalala na hindi pa rin dapat mag-stop yung work. No, kahit na hindi work for money, let's say talaga naka-save tayo, may mga investment tayo na medyo sapat na sa pangangailangan natin. Praise God for that. Hindi na tayo didepende sa iba. No, incidentally, yan din ang maganda sa mga magulang na medyo na plano yung kanilang retirement, hindi na sila aasa sa mga anak nila. No, kasi pag minsan, pag talagang kulang, syempre natural yon, aasa ka sa iyong pamilya. At biblical naman yon, na yung mga anak ay dapat tulungan ng kanilang magulang. Wala namang masama doon. No, kasi talagang dapat din tumulong. Pero kung by God's providence, meron tayong enough because we work sa ating kalakasan, ay maganda rin yan. Hindi natin i-burden yung ating mga anak, no, sa ating mga pangangailangan. Pero again, ang mahalaga, we work, no? Hindi yung dream natin nasa beach resort na lang tayo, nakahandusay doon sa ano man tawag doon sa duyan at wala na tayong ginagawa. Sadly, ito yung dream ng iba, ano? Maghahabi na lang sila kung ano man ang gagawin nila at sa tingin nila yun ang ideal life, no? So again, iwasan natin ito. Now, the other thing na ating kailangan tingnan, dahil so mag-iimpok tayo, paano natin gagawin ito? Now, sa ating kapanahunan kasi, hindi na lang alkansya yung paraan ng pag-iimpok. Ano? Hindi kagaya ng unang panahon, ibaon mo sa lupa, no? O kaya, well, pwede mong, of course, i-invest din. Meron din naman, nasa Bible yan. Pero, tandaan natin na merong way to, it's a wise way, course, na makapag-invest tayo, no, para sa future need. Pero yun nga, sa ating kapanahunan, dumami na yung form. In a way, positive yan. No, yung ating mga yung ating savings can be in a different, different form. Hindi na lang isa. Unlike nung unang panahon, wala ka ng choice, kalimitan. Kung gusto mo mag-ipon, baon mo lang yan sa lupa at wala namang ibang, kumaga, pwede kang maging, okay, mag-business ka kung meron kang kakayahan para gawin yun. Pero ngayon, ang dami na, no? So, medyo na-discuss din to sa Young Couples Conference. Pwede may mga stocks, business, na pwede nating gawin or i-pursue. Sabi sa Proverbs 31, of course, the ideal woman, the godly woman, verse 16, chapter 31, she, the woman, considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. No, so parang merong consideration, actually parang real estate o kaya farm, no? Meron siyang parang investment, tinitingnan yung field, ini-evaluate, okay ba to? Pwede ko ba itong pagkakitaan? At binibili niya 'yon. No, so parang merong wise wise yung wise woman ay talagang pinaplano yung kanilang kabuhayan nila, tinitingnan kung anong magandang paraan para ma-sustain ang kanilang mga pangangailangan. At financial returns are not always bad naman. Kita natin yan sa mga talinhaga sa Matthew 25, Luke 19, no, binigyan ng talento o talents nung panahon na yon. Ano, may 5, may 3, may 1. Tapos nagsusulit. No? O kaya yung hari umalis, pinagkatiwalaan yung kanyang mga alipin. Ito ang inyong mga, may 10, may kung ilan mang ka-assign sa inyo. At maalala nyo, ang pinagalitan ay yung walang, hindi na palago yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. No? Hindi na palago. Ibig sabihin, walang ginawa. No? Hindi nakapag-invest, hindi nagamit yung pinagkaloob ng Panginoon. So again, walang masama doon sa nag-iisip tayo, paano natin mapapalago yung pinagkaloob ng Panginoon sa ating kaperahan kung meron tayong pinagkaloob para sa atin. Hindi ito masama. And so, pwede tayong mag-consider nga nung, di ba nakita natin kanina yung stocks, yung stock market, ang baba nung, kumbaga, pagsali ng mga Pilipino kumpara sa ibang bansa. No? Now again, I'm not promoting stocks, don't get me wrong. I'm simply saying na i-consider natin kung meron tayong kakayahan na iba't ibang uri ngayon. Kasi yung sa stocks, ang prinsipyo nun, once you buy a share sa stocks, ay magiging co-owner ka ng company na yon. Kaya nga stocks ang tawag doon, no? Stockholder ka. So literally magiging owner ka. No? Kagaya nung napakatagal na, mga 30 years ago or more,
nag-offer yung GSIS para sa amin, mga GSIS, na pwede kang bumili ng konting Meralco stocks nung panahon na yon. So hinulugan na, alam ng mga government employees dito yan, hinulugan mo yon, salary deduction, pakonti-konti, hanggang mabayaran. So in a way, pag meron kang stocks na gano'n, yung Meralco na a few years ago, bigla namin na-discover, meron pala nun. No? So hinanap pa namin, talaga mo meron tayo nito dahil wala namang hindi naman binigay sa amin talaga. Pero nung makita namin yon, pag meron tayong gano'n, in a way, owner tayo ng Meralco. No? So pwede nating i-claim na isa ako sa may-ari ng Meralco. Kahit ng 1 share lang yung hawak mo, no? Worth, kunwari, 500 pesos. Pero technically, talagang may-ari ka. Pwede kang umattend ng stockholders meeting as an owner dahil isa ka sa merong kahit isa lang no, na stock. At again, hindi ito masama dahil yung mga companies na ito, they are the ones na providing goods and services. No? Kung wala halimbawa yung Meralco, ay wala tayong kuryente. No? Kailangan magtayo ng kumpanya na siyang magdi-distribute ng kuryente. No? So, yun yung kanilang naitutulong. So, yung mga most successful businesses ay normally, ito yung may naitutulong sa ating benepisyo. No? Otherwise, hindi sila magsasucceed kung puro na lamang sila tubo ang iniisip nila. No? Kailangan, meron talaga silang service, they provide. Itong mga companies also provide employment. No? Dahil kung wala sila, marami sa atin siguro dito, nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kung wala yung mga kumpanya na yun, mawalan tayong trabaho. No, so, kaya, again, hindi masama yung merong ganyang mga asosasyon, mga korporasyon, at hindi rin masama na magkaroon tayo ng share o pag-aari kung loloobin ng Panginoon. However, ito yung ating warning. We must be sure na yung companies na ini-investa natin ay ethical. No? At least from the Christian standpoint, na ang kanyang produkto ay ayos. Halimbawa, tingnan natin, mag-i-invest ba tayo sa isang korporasyon na ang business ay casino? Di ba? Di ba kung casino alcohol? Okay. Okay, biro lang yan. Okay lang yan. Di ba? Pero kung yung talagang gambling, hindi maganda tayo mag-invest. Di ba? Kasi hindi tayo support, tingin natin unbiblical yung magsugal. Mamaya, yun yung ating last topic, gambling. So, titingnan natin kung ano yung, kumbaga, ano yung produkto o ano yung business na ginagawa ng kumpanyang yan. And we must not be gullible. Huwag tayong madaling paloko-loko dahil marami ring yung mga tinatawag na scam, di ba? Bibentahan ka ng ganito, papromise ng ang laking balik, pero actually, networking, pyramid scheme o kung anong klase ng mga scheme. Okay? So, I just copy this picture para makita natin na napakadami na ngayon na ways to save, At ayon nga dito, hindi lang pala stocks, Again, medyo napasadahan to ni Deacon Lawrence. So, pinakita ko lang sa isang slide kung ano-ano 'yon. Pwedeng real estate pala, mutual fund, siguro yung iba sa atin nagkakapag-invest diyan. Now, I don't know kung meron sa ating may precious metal. Kung meron kang sing-sing wedding ring na may ginto, yun na. Siguro, yun na yung precious metal natin. Antique, well, again, hindi ko alam kung meron may antique sa atin. Siguro kung kagaya namin senior citizen, may naitago kaming kung ano man, 30 years ago, 40 years, antique na ngayon yun. I don't know kung merong value yun. Collectibles, kung ano man yan. Art, mga painting siguro yan, bonds, and again, stock. So, iba-ibang uri ito. So, hindi rin masama, or in short, kung mapapag-aralan natin yung various investment types para mas makita natin ano yung pwede sa atin. Okay, so, again, but balik tayo dun sa point, kailangan biblically responsible. May tinatawag na BRI, biblically responsible investing. At ano ito? Number one, yun nga, isang branch daw ito ng faith-based investing, specifically para sa mga Kristiyano. So, yung mga Christian principles ang nag-guide sa ganitong uri ng pag-i-invest. For example, nabanggit nga natin kanina, avoid investing in companies na nag-i-engage sa mga business na laban sa ating pananampalataya at sa Biblia. Example nga niyan, gambling, pornography, hindi tayo dapat mag-engage sa ganong or mag-invest kung meron tayong kakayahang mag-invest. So ultimately, ang goal natin ay para maging steward ng God's resources na pinagkatiwala sa atin while contributing daw, sabi nitong article na to on biblically responsible investing, while contributing positively to the world. So,
Kung meron tayong kakayahan, gusto natin mag-invest, pag-aralan natin. Ito bang kumpanya na to? O itong business na to? Ito ba yung nakakatulong sa kapwa-tao? Ako ba mismo? Gusto ko ito na lumami pa ang ganitong klase. So, titignan natin yung mga ganong tanong. Ayon ba to sa Biblia? Wala bang nilalabag? At kung naging successful ba to, makakatulong ba ito sa ating mga kapwa-tao? So, ito yung mga guidelines. Okay, so finally, related sa investing kasi, yung gambling. No? Tayo ba bilang mga mananampalataya ay dapat magsugal? Siyempre, yung kabaligtaran ng pag-iipon. Dahil kalimitan, pag nagsusugal ka, matatalo ka. No, halos walang nananalo. Meron man, ay hindi rin nagtatagal. So, meron ding mga guidelines na pwede tayong, according to this, again, article, na yung para sa ating mga mananampalataya, ay, number 1, gambling is not to love others as ourselves. Kasi, sa gambling, maraming natatalo at syempre nalulungkot. No? So pag ikaw ay nanalo, ikaw lang yung masaya. No? Yung mga ibang natalo na mas marami, syempre malungkot yun. Nakuha mo yung pera nila. No? So pag ikaw ay nagsugal at nanalo ka, para mong hindi minahal yung kapwa. Siguro naman, pag natalo ka, galit ka naman doon sa nanalo. So hindi mo rin minamahal yung kapwa mo. No? Dahil syempre, masama loob mo, natalo ka. It also exploits the poor. Kasi ang kalimitang nagiging patron ng mga sugal ay yung mahirap, sadly. No? Kahit sa bansa, ito na patunayan. Hindi nagsusugal yung mayayaman. Hindi sila nataya sa loto, hindi sila nataya sa kung ano-anong mga online gambling. Kasi number 1, mayaman na sila. No? At alam nila, mas malamang matalo. Ayun ang mga mahihirap, nagbabaka sakali. No? Ay, laki na ng premyo, grabe, 100 million na. No? Baka sakali. No? So kahit na yung kanilang konting-konting pera, doon pa nila isinusugal na malamang matalo sila. No, kaya ang nagiging biktima ng gambling, kalimitan, ay yun na rin mga dapat sana ay hindi. Ay dapat sana matulungan. At ganun din, ina-undermine ng gambling yung ating kaninang pinag-aralan na go to the ant, use sluggard, no, yung ethic ng pagtatrabaho. Ina-undermine ito. Kasi nagre-rely na lang yung tao sa luck, no, sa swerte. Sa halip na magsikap, magtrabahong mabuti, bibili na lang ako ng ticket ng loto, baka sakali. Tama na to. No? Trabahong ito. Dahil pag napanalunan ko yan, para na rin ako nagtrabaho ng sobra. No? So, nagkakaroon ng maling pananaw. It leads to covetousness. No, syempre, inaasam-asa mo yun. Kung manalo ako, no, kagaya ng isang staff ko, minsan, tumaya daw siya sa loto. Sabi sa akin, "Sir, pag nanalo ako, bigyan kita ng brand new car." Oh. Ikaw naman, bigyan kita ng kondo. Sabi doon sa mga kasi nasa kotse kami, sabay-sabay kami, pauwi na kami. I think, galing kami ng meeting. So yung isang staff ko, nagbibiro lang naman. I don't think tumaya siya. Pero, so yun, naging biruan namin nung kasama ko driver nung kami na lang dalawa. Oo nga, sir, sana manalo, sabi niya sa akin. Sana manalo si ganito ng at magkaroon tayo ng, yung pinangako niya. Of course, matanda na ako ngayon, never ko narinig na kumatok sa pintuan namin at, sir, ito na, nanalo na ako. Ito na yung brand new car para sa'yo. Okay, so, it is against good stewardship. Diba? Sa halip na maging mahusay tayong steward, napupunta pa nga yung pera natin sa pagtaya at nalulustay. Sa halip na ito ay ating magamit sa magandang kapamaraanan. Okay, ika-anim, again, sabi ng article na ito, actually, this is from the Focus on the Family website. It undermines trust in God. Sa halip na magtiwala ka sa Diyos, ay doon ka na sa loto nagtitiwala. Of course, pwede mo sabihin, nagtitiwala ako sa Panginoon. Pinag-pray ko nga ito bago ako tumaya. Pwede mo sabihin yun. Pero of course, alam mo na sala sa Diyos itong ginagawa mo. Bakit pa natin ipag-pray? And it is usually accompanied by deceit, with deceit pala, and other vices. Pag pumunta ka sa casino, halimbawa, ay naando na lahat ng bisyo. Sama-sama na yan. Dahil nga, kumbaga, ito yung lifestyle na yon. Pag ikaw ay nalulong sa ganitong mga sugal, ay kasama na doon yung lifestyle ng isang sugalero. At yung isang nakausap ko minsan, actually, dating konsehal pa yon, ay nung makausap po siya, may kinukonsulta lang sa akin, nagkakape na kami. Sabi niya, grabe, yung tatay ko, yung buong college ko, maunlad na maunlad yung business namin. Meron kaming ganitong maunlad na business talaga. Kami ng number 1 seller ng ganitong produkto. Kaso nga lang, talaga na, sugal, nalulong.
no? At naubos lahat. At sabi niya, pati yung pangkolehiyo ko, yung gagastahin ko sana para ako mag-aral sa college, ay nalustay din lahat, ano? At yun, naghirap sila. So, masama ang loob niya, ano, sa tatay niya dahil sa pangyayaring ito. Kasi nga, yung pag nalulung ka doon, sama-sama na yon, ano? At kalimitan ay paghihirap ang nagiging resulta nito. And so, eto siguro marami na nakarinig sa inyo, no, yung ano yung odds statistically. Ano yung odds na mananalo tayo sa loto, no? Yun daw yun na lang sa bandang gitna. Yun daw tamaan ka ng kidlat, 1 in 15,000 ang odds nun. 1 in 15,000. Isipin niyo yun. Kung may 15,000 na tao rito, may isa ron tinamaan na ng kidlat, no? Parang gano'n yun. Yung ikaw ay makagat ng isang pating, 1 in 3.7 million, no? Ang odds nun. Sabihin, kung may 3.7 million tao, may isa ron nakagat na ng pating. No? Again, sinisimplify ko lang. No? Yung manalo ka sa loto, 1 in 200 million ang chance nun. Not mananalo ka sa loto. Ibig sabihin, tinamaan ka na ng kidlat ilang beses, nakagat ka na ng pating ilang beses, hindi ka pa rin nananalo sa loto. Di ba? So, ba't ka tataya sa ganun? No, kahit tiningnan mo siya, yun nga, scientifically o statistically, yun ang huli mong gagawin. Di ba? Ang biruan nga namin, again, nung isang staff ko dati, nung pagtumaya sa loto, ang tanong namin, tinamaan ka na ba ng kidlat? Hindi pa, sir. Hindi ka pa mananalo sa loto. No? Hindi ka pa. Mauuna yung tatamaan ka muna. Ilang beses. No? Pag nakasampung beses ka ng tinamaan, malapit na. 150 million na yun. No? So, yun ang isipin natin kung tayo ay tataya. I'm sure wala naman tumataya dito. No? But again, para sa mga kabataan, mga young people, andito sila, baka somehow matukso sila balang araw, sana maalala natin ito. No? So, kahit tingnan natin, hindi lang sa biblical point of view, kahit sa very practical, no? Maging practical na tayo at maging scientific na tayo, ay yun nga. At hindi ko na nabanggit dito, marami ring pag-aaral na yung mga nanalo sa loto, after a few months or a few years, balik na rin sa paghihirap. Kasi nga, nangyayari, easy come, easy go. No, yung mga nanlalasugal, casino, nanalo, pero kalimitan, babalik din doon at isusugal. Kaya, again, in the end, sabi nga, the house always wins. Panalo palagi yung nagpapasugal. At kailanman hindi matatalo ito ng mga nagsusugal. So, okay, finally, para sa mga magulang, how do we pass on this financial stewardship na pinag-aralan natin after 8 or so lessons? Paano natin ito may papasa sa mga anak natin, no? So, number 1, parents should teach their children to be, how they can be financially savvy, ang tawag natin, or wise, no? Tuturuan dapat ng mga magulang yung mga anak nila, no? At isang paraan nito is to teach their children to associate money with labor. Ibig sabihin na hindi basta binibigyan ng pera na hindi pinaghihirapan. So in general, dapat makintil sa mga bata na the way to earn money, you have to work, no? Of course, pangit naman yung palagi na lang, I will work para magkapera, no? So hindi naman kada mag-work sila. Again, don't get me wrong, delikado ito. Yung kada magtrabaho, may suhol. So, akalain niya, tuwing magtrabaho siya, pera agad, no? Hindi ganoon. Pero, kailangan in general, ma-associate nila na yung pera ay makakamtan mo yan pag may ginagawa kang trabaho, no? Para magkaroon ng ganong mentality sila. Though not all work should be paid. No? Huwag nating isipin, palagi may bayad. Mahalaga rin na makita nila may mga work that we just do because we like it, we love it, or because we have to do it. Ikalawa, pwede natin turuan ng mga bata na mag-impok habang maliit pa lang sila. Ewan ko ngayon kung uso pa yung alkansya, no? Dahil yan ang isang paraan. O, yung baon mo, part of it, ito, ipunin mo. Pag nakaipon ka, then maaaring makabili ka ng gusto mo. So na-associate nila na maganda yung nag-iipon at meron kang pera kung kailangan mo. Para sa magulang din, i-avoid yung instant gratification. No, ito yung palaging sinasabi natin na huwag palaging bigay kahit gusto bigay agad dahil sa kakaisip sila na kailangan makuha ko na. Pag instant gratification palagi ang kanilang kinamulatan, pag nagkaroon na yan ng credit card, nako, wala na. Pag sumweldo na, wala na. Kasi nga, sanay sila na pag may gusto sila, kuha agad. No, kaya naalala ko yung mga bata namin, mga anak namin nung maliit pa sila, ang isang hindi namin ginagawa, bagamat nakakatuksong gawin pag minsan,
pag nagmamasyal kami, nakikita sila, ituturo, gusto nila, biglang bibilin agad natin. Ano? Hanggat maaari, huwag natin papayagan yon. Bihirang-bihira, para ma-realize nila, hindi ko mo gusto nila, ituro nila, makakamtan nila. No, kailangan ay, yun nga, matuto sila nung delayed gratification. At I think, na-share ko na sa inyo to before, base na rin sa pag-aaral ng mga, mga scientists, mga researchers, yung mga most successful people, sila yung natutunong delayed gratification. No? Maliit pa lang sila, nasanay na sila na hindi agad pinagbibigyan ang mga gusto nila. At kabaligtaran, yung mga hindi nagsasaksid sa buhay, ay yung mga kagad gustong makuha, binibili agad. No? So again, in general ito, at saka ito ay even sa mundo, hindi lang ito sa Kristiyano, pinag-aralan ito kahit ng mga scientists. Teach the children to be givers. Turuan natin sila na maging mapagbigay. No, may nangangailangan, meron silang alam na kailangan, sige, bigay mo yung part ng baon mo. No? Again, wisely, hindi naman pwedeng, baka naman maloko sila. And teach them finally how to handle money. No, paano ba binabudget, paano ba ito ginagawa? Para somehow magkaroon sila ng idea na ganun pala. No, kasi meron mga magulang na ayaw nilang malaman ng mga anak yung kunwari, yung mga financial budgeting. Now again, di naman ibig sabihin, papaalam natin sa anak natin magkano kinikita natin, lahat ng detalye. Pero sana makita nila how to handle money, no? Para alam nila, hindi sila madaling maloko balang araw. Okay, so ito na yung mga leksyon. Just to summarize our lesson for today, ito na nga yung last lesson natin in this series. Be wise and save bilang mga mananampalataya, hindi masama. In fact, we should be considering na magkaroon din tayo ng savings. We should explore mga investment. Nakita natin kahit sa Biblia, ginagawa yan. Kahit yung wise woman, ginagawa ito. So, hindi masama yung mag-explore tayo kung, again, loloobin ng Panginoon. And bilang mga magulang, we have to pass it on to the next generation. Na yung sila rin maging wise sa pag-handle ng pera para sila rin naman, by God's grace, lalo na kung, of course, kung ma-convert sila, maging mananampalataya, ay sila rin na magsusupport sa gawain ng Panginoon. Okay, so ito ang ating mga final lesson on financial management or stewardship. Pwede natin sabihin, meron tayong some minutes for question and answer, mga kapatid. Kung meron kayong mga, lalo na yung mga karanasan nyo, baka may karanasan kayo, mga magulang, marami rito mga, Sister Tess, pakishare nyo mga karanasan nyo pagdating sa bagay na to. Sister. Magandang umaga po, Pastor. Good morning. Ako po ay, trivia lang po muna. Yung suot ko po ngayon ay suot ko nung first time ko mag-attend nung June 16 last year. At wow! First time mo mag-attend? Nung Sister. June 6, paglipat po namin dito last year, ay ito po yung suot ko. Ayun ang suot mo, okay. So at least hindi ka bili ng damit at hindi ka palit ng palit. Within a year, nasa iyo pa yan, sister. Okay. Naalala ko, po, Pastor, kaya ko po sinabi yun kasi, pansin niyo naman po, Pastor, hindi ako nagpapasalamat sa inyo tuwing nabe-bless ako. Bihirang-bihira po. Siguro ngayon na yung time na sabihin ko na na-bless kami as a family in attending this. Kasi napaka po yung kumpleto baga. Hindi ako marunong mag-express masyado. Kumpleto yung pagkain namin. And kasama po yung sa financial. Maraming salamat po, Pastor. Okay, praise God. Praise God for that. Medyo, teka muna, saan papunta ito? Okay, but thank you, sister, At again, we're also blessed by your presence, of course. Salamat. Okay, anything else? Taas nyo kamay nyo. Limitado oras natin. Dito si brother, tsaka dito si Japet, baka meron pa. Okay, sige, unahin natin si Brad Manolo. And I think Japet, pasa na lang natin. Thank you. Pastor, maraming salamat sa inyo. Yeah. Be wise and save. Ang akin lang, Pastor, ay kung halimbawa sinabi nyo na pag-iipon ay nag-uumpisa doon sa bagong graduate ng college o nag-uumpisa sa kanila kasi sa mga senior, parang kung sa katulad yung example, parang huli na para gawin ko pa. Ang akin lang ang akin ng katanungan para dalawa lang, Pastor. Yeah. Yung isa, halimbawa, 18 ka, nag-ipon ka ng ilang taon, kunyari, nakaipon ka ng, sabihin natin, 100,000. Pagdating mo ng panahon na yon, kunyari, after 20 years, di ba nag-iiba yung paraan ng paggastos? Paano magtatama kaya, Pastor, yun?
Sa panahon na yun, naipon mo ito. Mhm. Pero ang bilihin pala ay mas mahal. Parang ibig ko sabihin, Pastor, ang nangyayari sa kasalukuyan, parang, aywa ko kung tama yung ano ko, ang basa ko, pahirap ang mundo natin sa atin kasi ang gobyernong ginagalawan natin ay iba yung paraan ng kanilang ginagawa. Parang ipinamumulat, aywan ko, sa munti kong kaalaman, ipinamumulat nila na mula pa nun, hindi na nabago na pagnanakaw pa rin ang ginagawa. Saan papunta ang kabataan kung magiging negatibo sila? Ano ang kabuluhan ng kanilang ginagawa kung ang sistema ng mundo ay parang mali? Yung may iba yung takbo ng kanilang pananaw. Hindi ko masyado paliwanag, Pastor, pero parang nagiging negatibo yung mga kabataan. Yung mga kabataan na mas malawak ang pag-iisip sa ngayon, kung ganun ang sistema ng gobyerno, parang nagiging negatibo sila. Ano ang kanilang hinaharap? Ang ikalawang tanong, Pastor, ano kayong bansa ang yung may mabuting bansa na kahit maliit lang, maganda yung patakbo ng isang presidente? Yun lang. Okay. Hindi ko alam yung sagot sa ikalwa. Yung una, hindi ko rin masasagot. At sige brother, mamaya na natin pag-usapan yan. No? Masasabi ko lang dyan, dahil makasalanan ng mundo, walang perpektong gobyerno, walang perpektong sistema. So, but yung sagot doon sa iba, mukhang hindi naman ako politician, so hindi ako qualified na sagutin yan. Japet, and then, dito, sige, last na yan. Si brother. May experience lang po dun sa investing. Tingin ko, isa sa pinaka-danger ay yung greed. Alin, brother? Greed po, greed. Greed? Okay, tama. Kasi po, usually, by experience talaga, prone tayo sa bad investing pag greed saka covetousness po yung covetousness, pinapahirap. Usually hindi po siya okay yung result. Yeah. Kahit may gain man rin, parang mas lalo pang mawawala siya. So, tama yan, Brad. No? Yan ang kailangan nating i-overcome. Yung greed, no? Kasi Brad, habang pinapasa yung mic, go ahead, may mic ka naman. Ayun. Ano pala? Sige. Si IS pala. Hindi po talaga magsasalita, Pastor, kasi lang, na-motivate ako ng asawa ko. Ganun ba, Brad? Sa akin kasi, Pastor, more on sharing. Nung bata kasi ako, halos yung pamilya ko, mahilig talaga sa sugal. Ganun? Yung mga tito ko, ibang mga tito ko sa father side, hindi naman sila, unbeliever naman sila. Yun yung parang pastime nila. So, yun nga, like yung tong eats, yun yung mga paborito nila ilaro nun, tsaka lalo na pag may patay. Nagiging piyesta ang patay sa amin pag may may sugal. So yun din ang isa sa kinalakihan ko nung bata ko. Tsaka pag nanalo sila, talagang buhos talaga lahat din sa mga pamilya nila. Tsaka magtatatalo naman, di ko ba alam, talagang kumakati yung ulo nila gumaganon sila pag natatalo sila. So, fast forward, may nangyaring sa amin mag-asawa. Nakita ng asawa ko, may inano ko sa GCash. Okay. Hindi pa noon hindi pa sikat noon yung parang yung online games. Online. May sugal. Nung una, nakita ko siya, hindi parang inosente lang ba na nakita ko na parang may live games, parang ganun. Yeah. So, tinry ko siya, parang 5 piso lang yata So, nakita ko, mas lumalaki, nung huli, lumaki hanggang 100 yung ko na ilalagay ko doon sa live games ko. Meron palang ganun ba? GCash yan? Sa GCash, Pastor. So, ngayon, yung una pa to, hindi pa ganun kalaki yung mga nilalagay ko nung time na yon. Hanggang nung huli, yun talaga sugal pala talaga to, yung mga ganitong klaseng platform. So ngayon nga, binan na nga doon sa GCash. Tapos ngayon, mas lalo pang lumago, naging casino na siya. Ha? May slots na mismo doon sa mobile. Ganun, Brad?
So nung una parang perya-perya lang color Oo game nga. kahit doon sa mga sa mga perya may mga color game na i-incorporate nila ngayon sa Parang online na. sa online. So yun lang kaya nakita ko kasi pastor yung sa lottery, parang ganun din yung concept niya. Yes. So ngayon nag-mutual funds na kami ngayon to Impito. Grabe, no? Yeah. Well, mas latest yan. Hindi ko na-research yan. Ano? Hindi ko pa nga naman nasubukan ito. But thank you for sharing. At tama-tama sa mga kabataan natin yan, pakinggan nyo ito, mga kabataan, na ganyan ngayon kadali yung online betting na tinatawag ay talagang talamak na. Ano? At saka maraming... Anyway, meron pa yata dito. Sorry, Sir, si Deacon Abby muna. Na-struck lang ako doon sa sinabi nyo kanina, yung savings secondary to giving. Yes. Kasi nga minsan tayo, kahit may savings ka, parang atubili kang galawin yon para tumulong. Yeah. So parang siguro papasok din yung sobrang pag-aalala na. Kasi pwede namang, diba, sa savings mo, pwede namang magbawas ka ng diba, mga 20% para makatulong. Kasi minsan nag-aalala ka, baka kulangin yung savings ko pag ako nangailangan eh. Yun. So hindi mo magawang tumulong. So maganda. Parang eye-opener din yan sa mga... Oo nga, Brad. But again, talagang hirap, brother? Gusto ko lang sabihin na talagang, yun nga, ako rin, na-challenge doon, ano? Kasi kapag minsan, siyempre, may savings ka, alam mong pinaglalaanan ka. So ito siguro, brother, yung sacrificial part, ano? Pag may mga pagkakataon na talagang may nangangailangan. So again, mahirap, hindi natin kayang sagutin lahat yung mga detalye nito, pero ang mahalaga, ma-challenge tayo na i-commit sa Panginoon, pag-isipan kung paano ito papagalagaan. I think wala na tayong oras, ano? So unless meron pang kaisa-isang burning question na hindi ko napansin, ating tapusin na lang doon. Sino pa yung tumaas? Ay, sige, Deacon Arnold ka lang, kanina pa. Baka nabanggit dito sa mga young couples din. Pero yung sa mga young couples, may mga magkaka-baby. Yeah. Ingatan natin dun sa pinaglalaro natin sila sa mga, ano yun, Sophie? Yung World of Fun. Yung mga, sa mga malls. Ingatan natin kasi yun ay small version ng casino. Ganon. Online din yan, brother. Yung mga, Cellphone din. Hindi pa, sir. Yung mga naguhulog ka ng coin, mga token. Coin. Coin. Arcade games. So ingatan natin, yung dadampot ng maghuhulog ka. Ganon, okay. Then may tali naman talaga yung hinihila mo doon. So, yes. At any form, pastor, sa loob ng arcade, hindi naman lahat. Pero sabihin, kailangan talagang yung biblical foundation, yung pagtuturo ng sa mga bata, napaka-importante. Yeah. Yan, pastor. At saka, yun nga, yung kasing minsan hindi mo alam, libangan lang, pero hindi naman lahat siguro sa atin, pero may mga tao na madaling ma-addict sa ganon. No, madaling makapture. Yung ba naman, baliwala, no? Hindi tinatablan. So, kasi nga, iba yung ating sinful tendencies. So, mahalaga yung mga warning, yung mga magulang na narinig natin ngayon. Lalo sa mga kabataan, sana huwag nating kaligtaan ito. So, with that, wala na, no? So, sorry, si Mel na lang. Last na talaga ito. Sige, sister. Bigla ko lang pong naalala kasi yung napag-usapan namin nito dati ni Abe, yung nagre-regalo sa kasal. Nagre-regalo sa kasal? Na parang pag may ikakasal, medyo mayaman siya, pinipilit mo pa rin na yung maganda yung regalo mo. Sabi ko sa kanya, dapat nga yung walang kakayanan, dun mas malaki yung ibibigay mo kasi mas kailangan nila yung regalo. Yes. Tama, yung, again, stewardship yan, sino ba yung ating bibigyan at paano natin bibigyan, magkano, lahat yan ay mahalaga. Sige, so manalangin na tayo mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon. Our Heavenly Father, how we thank you na kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Salamat Panginoon, maraming kabataan sa aming kalagitnaan, maraming mga young couples and families. Salamat sa nakikita naming pagpapala, pinagkakaloob niyo sa kanila. At sana nga Panginoon, gamit ang mga resources na ito para sa inyo maging wise stewards. Kami lahat bilang inyong mga anak at ganoon din yung next generation, mga kabataan sa aming kalagitnaan, ay sila rin naman ay matuto sa tamang mga kaparaanan ng pag-handle ng kung anumang mga biyaya na inyong pinagkakaloob at ipagkakaloob pa sa kanila. Salamat sa inyo pong pagtuturo sa amin ngayong umagang ito at pagpalain niyo po ang aming panambahan susunod sa aming pong gawain sa umagang ito at sa buong araw na ito. Ito pong aming mga dalangin ng may pasasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.